Hello, hello, hello everyone! Andito na tayo at nakita nyo ang teacup. Ibig sabihin, 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. At tignan nyo naman, grabe naman, kasama natin ngayon ang ating coach, si Coach Tobit Ibanez. Hello po, good afternoon. Yan, sama tayo. Inom pa rin tayo ng tsaa. At least yung tsaa, wala itong sugar ha, Coach Tobit ha. So safe na safe tayo dyan. At medyo kakaiba. First time na dito sa ating set ay nakatayo, di ba? Ang lola nyo, di ba? Ibig sabihin, medyo magiging maaksyon ang ating hapon. At kung kakayanin ko, ibig sabihin, kakayanin ninyo. Kaya itong buong programa natin, huwag aalis, tutok lang tayo at sabayan. Luwagan-luwagan nyo yung space ninyo kasi ngayon hindi lang kayo makikinig, kikilos din tayong lahat. Let us praise the Lord and give Him thanks. So, Coach Tobit, akin na ang iyong tsaa. At alam nyo, meron tayong inimportahan, no? Na totoong lolo at talagang pasok siya, no? Dun sa age reveal kasi medyo hindi pa ako mga ka-level ninyo. So siya po ang tuturuan, gagabayan ni Coach Tobit. At pag naging matagumpay, ibig sabihin kakayanin nating lahat. I-welcome din natin si Kuya Noel. Okay, Coach Tobit, take it away. Signan natin kung paano mo mauubos ang calories niyan sa katawan. Sige po, mag-start po muna tayo ng warm-up. So, start muna po tayo sa head rotation po. Tag 8. Ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Other side naman po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Shoulders po tayo, tsaka arms. I-warm up lang po natin. Small circle lang muna po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pabalik naman po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Big circle po tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pabalik naman po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stretch pa rin po natin yung shoulders po natin. So, ganito po. Box po. Okay. So, counted as 1 po yan. So, 2. Para po yan sa upper back din po natin. 3. 4. 5. 6. 7. Last. 1 last. 8. Okay. Start na po tayo ng squats po natin. Kung hindi naman po kaya ng deep squats po, para po yan sa lower back, para din po yan sa hamstrings natin, pati glutes po natin, dito po sa puwet na area. Para po nakagalaw po tayo ng up-down pag sakaling umupo po tayo pag kumakain. So, kung di po kaya ng ganito ka-deep na squat, kaya pa ng Tito Noel. 8 po. Ang alternative po niyan ay pwede naman din po na may upuan, tapos nagsisquat lang po tayo dun sa upuan.
Pero for now po, kaya po natin yung deep squats. So 1, 2. 3. 4. 5. That's 3. 6. 7. Last one. 8. Para naman po to sa core natin, sa abs po natin. At the same time, para po sa knees natin. So may tama pa rin po sa legs. So kunin po natin yung left hand po. Tapos iangat lang po natin yung right knee natin. So ganyan lang po yan. Okay? So start po tayo. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, last one, 8. Other side naman, dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kung medyo hinihingal po kayo or napapagod, pwede po mag-water break. Next po, parang may hinihila lang po. Para sa lats po or sa upper back, mid back. So, squat position po tayo. Tapos parang may hinihila lang po. Okay? So, 16 count po natin. Start po tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ayan po. Kaya po natin ng jumping jacks. Sige po. Kung medyo nahihilo po, pwede mo muna mag-water break or umupo muna. Pero jumping jacks po tayo. Start po tayo. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All good po. Ito po, more on sa lower back naman po. Para at least tumibay po yung lower back natin. So parang nagde-deadlift lang po tayo sa gym. Pero ganito lang po yung movement. Okay? So start po tayo. 8 count lang po. Kunyari may hawak lang po tayo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, I think na workout naman na po natin yung upper body natin and yung lower body natin. Pati arms po, connected naman po dun sa workout natin kanina. So, everyday na routine po, morning, better po sana after na first meal nyo, magawa po natin yung mga workout na yun. So 4 sets po, tas 8 repetitions lang per workout. So yun po. Let us praise the Lord. And give Him thanks.
So yan po ay talaga namang dinesign, no, ni Coach Tobit para kayanin ang powers natin. At napansin nyo, meron namang water break na tinawag si Coach Tobit na ibig sabihin hindi naman necessary na tuloy. Siyempre siya kaya niya yun, no? Pero tayo hindi natin kaya yun. So unti-unti. Pero later on, pag nasanay na yung katawan namin, bakit mahalaga yung meron kayong parang sa umpisa? Anong Warm tawag up. dyan? Warm up. Bakit kailangan warm up muna bago didiretso dun sa mga tinuro mo sa amin na exercises? Kasi kailangan po mag-flow ng maayos yung blood natin, mag-regulate po. So, nagsasabi po tayo sa utak natin at saka dun sa muscle na gusto nating i-workout na igagalaw kita or i-exercise kita ngayon na. So, kaya natin kailangan i-warm up yung katawan natin bago sumabak sa mga mas complex na exercise. So, nag-FYI lang tayo. So, I like that. Ibig sabihin, kinakausap pala. Correct. Ino-orient pala yung bawat bahagi ng katawan. So, hindi pala diretso na. Tama na yan. Gusto ko na mapagod agad-agad. Kailangan pala kausapin bawat part of the body para hindi siya nabibiglaanan. Correct. Kaya, paano naman yun, Coach Tobit, nagsisimula pa lang kami May expect ba namin na bukas pagising namin, masakit yung katawan namin? Sa una po, mag-expect po tayo na kahit paano magkakaroon tayo ng muscle sore na tinatawag or DOMS, delayed onset muscle soreness. Usually po yan kapag matagal po tayong nabakante or natenga na walang ginagawa, tapos bigla po tayong mag-workout or mag-exercise, syempre mabibigla po yung muscle natin na, uy, ano tong ginagawa mo? Wala to sa routine natin or hindi to na sa regular na ginagawa mo. Pero after po niyan, pag naging consistent po tayo, nag-workout po tayo or may minimal na movement po tayo, masasanay din po yung body part or yung muscle na we're na-work on natin. So, dapat may routine talaga. So, ifa-follow namin yung routine. So, ibig sabihin, patapos ng episode na to, uulitin nyo to na uulitin. So, pagkagising sa umaga, aralin natin yan, di ba? So, dahil ito ay isang set na ginawa sa atin, open nyo uli, mafa-follow nyo uli ito. Buksan uli ang TV Maria, pumunta sa YouTube, di ba? Balikan natin yung FB din ng Layfor San Lorenzo Ruiz para tuwing umaga nagkikita-kita tayo. Hindi naman akong titignan nyo, si Coach Tobit talaga. Pero malay nyo, pagdating ng panahon, Coach Tobit, pababalikin kita at makikita mo yung bawat part of my body na nagkaroon na ng firmness, o di ba? So hindi yan imposible. Pangalawa, nabanggit mo kanina nung nag-workout kayo na after breakfast. Kasi lolos and lolas namin, ang mga routine niyan, magluluto, maglilinis, maghahatid ng apo, sisimba muna, kakain, bago mag-workout. Correct So, po. wag na wag sila mag-workout na hindi pa nakakain. Correct po. Kasi po, importante po yung carbs. Actually, dun po nagpe-play ng malaking part yung rice po na kinakain natin kasi source of energy po yan. So kapag, let's say sa umaga, oats tayo or nag-rice tayo na may kasamang meat, yun po yung gagamitin nating energy para tumagal po tayo dun sa workout and magawa po natin ng maayos yung exercise. So very important po na may kain po tayo bago mag-workout. So, Coach Tobit, paano na naman yung pananaw nila na sabi mo mag-water break? Mabubloat na naman ako, hindi ako makakakilos. Yes po. Ang importante po dyan, kahit paano, mag-sip lang po ng tubig or better po yung mga Gatorade or Pocari kasi may mga ano po yun vitamins na pinapasok sa katawan na makakatulong para mas tumagal tayo sa pag-workout or mas magawa natin properly yung exercise. Pero wag magreklamo kung wala sa budget yung mga Correct po. iniinom. Water Tubig lang, is pwede good na po. tayo. Apo. Kasi kala nyo naman maghapon kayo mag-workout. Nagsisimula lang tayo. Unti-unti lang tayo. Pero try natin talaga magiging makakatulong talaga sa atin kung magiging habit na natin at magiging routine na. Tapos, another question tungkol dyan sa pagkain, mas masakit yung katawan, yung counting. Paano pag na-miss out namin yung counting namin?
Kasi syempre yung focus namin, di ba, yung sa squat mo lang kanina, baka, ay, mali ako ng number, mali ako ng counting. Paano ba yan? Kung sakali pong makalimutan niyo yung counting or repetitions po na tinatawag, as long as medyo mag-sore na po or ma-feel niyo na po yung parang init dun sa muscle body part na wino-work on nyo, pwede na po kayong magpahinga or tumigil para prepare po for another set. So okay lang po yun, basta ma-feel nyo lang po na may konting stretch or init. So, ibig po sabihin, huwag niyong pupwersahin. Correct. Kasi mararamdaman ng body mo yun di ba? Correct. Na parang, teka muna, na over na. So, wag mo masyado i-push yung sarili kung hanggang saan lang yung kaya. Tama ba? Correct po. So, napansin ko kanina yung model mo, yung tinuturuan mo kanina, medyo parang hindi na kaya yung jumping jack na tinatawag, di ba? Para magba-blackout na siya. So, huwag niyong pwersahin. Correct po. Di ba? Kung hanggang 3 lang yung kaya nyo, sige lang, chill lang. Bukas uli. Di ba? Correct po. Bukas, siguro, abot mo na yung 4. O hanggang doon na naman uli. Di ba? Magpo-progress siya na magpo-progress. Pero ngayon, gamitan naman natin ng alternative. Kasi medyo kanina, yun yung strict na na dapat namin ma-follow. Pwedeng may props. Sabi mo kanina, pwedeng may upuan. Correct At po. minsan, habang nanonood, ano rin yung pwedeng movements, di ba? Ng paa, para kasama na rin yun sa step count natin, di ba? Correct po. Okay, so ito po, abangan ninyo, importahin uli natin yung kanyang model sa workout na ito. Pero this time, kasama na ang upuan. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, for example po, kanina po hindi po natin kaya yung sobrang babang squat. Pwede po tayo gumamit ng upuan. Tapos, ulitin lang po natin na at least 8 repetitions or 8 count. So, simple lang po na parang umuupo lang po tsaka tumatayo. Kunyari kakain po tayo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para ma-work naman po yung quads nyo, pwede naman po nakaupo lang po tayo. Tapos tinataas lang po. Makita nyo po yung muscle dito sa area na to ay parang nag-activate po siya. 4, 5, 6, 7, 8. While for upper body po, back at saka arms po, pwede pong yung mga ginawa natin kanina na nakatayo, gawin siya na nakaupo. So pwede po na gantong movement po para sa upper back, pati sa shoulders po natin. 4, 5, 6, 7, 8. Yung kaninang movement din po ng nakaupo, para sa back din po, tsaka sa shoulders natin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, parehas naman po yung results. It's just that mas fino-focus po natin kung pang upper body or kung pang lower body kapag nakaupo po tayo. So, yun po. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, akala natin may lusot tayo, no? Wala pala tayong ikakalusot. Kahit hindi pala kayanin ng powers, laging meron tayong alternative. Ang question ko, Coach Tobit, basihan ba yung pagpapawis? Kasi katulad ko, hindi talaga ako pawisin. So, nag-workout ako, pero minsan yung likod ko lang ang basa, yung mukha ko hindi talaga napapawisan. Gauge ba yon na tumatalab yung aking pag-workout? Not necessary po. Pero mafe-feel nyo naman po na kahit paano nag-activate yung muscle na tinatry nyo pong i-work on. And at the same time, mafe-feel nyo din po yung heart rate nyo po kahit paano mag-i-increase. Pero hindi po sobra. Ibig sabihin po, may tinatawag po dun nasa zone 2 yung heart rate po natin. So enough na po yun. Not necessary na kailangan ka magpawis or sobrang basa po kayo para masabi na effective yung workout nyo.
So, Coach Tobit, wag malungkot ang lolos and lolas kung wala silang ano ba yung nilalakaran? Anong tawag sa ganun? Parang treadmill po. Treadmill. Apo. Kasi di ba, ano yan Tool. Yeah. tool yan talaga. Pero kung wala, okay lang, di ba? Correct po. Tuloy lang. Itong tinuro mo sa aming routine, kung sa isang buong linggo, araw-araw ba ito dapat gawin? Beginners lang kami. Kung kaya po, everyday, pero kung hindi po, at least 3 to 4 times a week po, magkakaroon na po ng changes or makakita na kayo ng progress. So, palagay ko, lolos and lolas, ang pinakamaganda, idagdag nyo to dun sa routine nyo pag Monday. Kasi nagkikita-kita tayo pag Monday, di ba? 3:30 in the afternoon. Palagay ko ngayon, dadagdagan nyo yung routine, sa umaga pa lang, dapat, sabi niya, maisip ninyo, sabi ni doktora, mamayang hapon, dapat na-record ko kung nakapag-workout ako. So, kasama na yan sa Monday habit ninyo, aside sa 20%, ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. Tapos mahalaga yung sinabi mo dun sa heart rate, heartbeat, di ba? So hindi naman kailangan yung naghihingalo na kami, di ba, bago kami titigil, di ba? Huwag kaming aabot doon. Ang pinupunto lang ni Coach Tobit, yung hindi yung parehas lang ng rate mo na parang wala kang ginawa. So pagka medyo bumibilis na yon, ibig sabihin nag-e-effort na eh. Yung puso, di ba, gumagalaw na siya, nakakatulong na siya. Tapos, later on, magkakaroon na kami ng stamina. Paliwanag mo nga sa lolos and lolas natin, ano ba yung stamina? Yes po. Nagkakaroon po tayo ng stamina kapag mas nag-i-increase yung parang endurance po natin, yung strength po natin to do a certain thing. So, hindi naman po siya kailangan pang workout lang, pero kahit po sa akyat baba ng hagdan or paglalaba po, paghugas ng pinggan, makakatulong na din po yan. So, helpful po yung workout para ma-supply yung mga gawaing bahay natin. So, natatawa ako, lolos and lolas, kasi ini-imagine ko, pag naging habit nyo na to, baka naman hindi na kayo maglaba, hindi na kayo magluto, kasi sasabihin nyo agad sa pamilya nyo, okay, stop muna ang lahat, mag-workout ang lola nyo. So, ang kinakwento sa atin ni Coach Tobit, sabayan, no? Hindi naman kailangan ma-disrupt yung system ng buhay, pero lagyan siya ng puwang, lagyan siya ng lugar. So, any parting message, Coach Tobit? Una, salamat ha, pinagtiyagaan mo kami ng mga titos and titas na pangalagaan ang aming sarili. Siyempre, nag-effort ka kasi bilang bata, kailangan balikan mo kami dun sa pinaka-basic at any parting message for them? Apo. So, for our titos, titas, lolos, lolas, para po mas humaba po yung buhay natin, at the same time maalagaan po natin yung mga anak na po natin. Very important po na integrate natin yung workout, yung pag-exercise together with a healthy diet and good sleep. Parte po lahat yon para mas mapahaba and ma-enjoy pa natin yung buhay natin. So, good luck. Kaya po natin yan. Let us praise the Lord! And give Him thanks! At syempre, hindi tayo papakawalan, no? Nagsimula lang tayo nitong taon na to ng 2025. Ang sabi natin, New Year, New Me. At siguro kung ang buhay namin paikli, pero dahil sa pagtsatsaga mo ng pagko-coach sa amin, siguro naman nadagdagan kami kahit 1/4 sa awa at tulong ng Diyos. So, dahil mahalaga ang wellness, pero mahalaga din yung wholeness natin. Kaya sa tuwing natatapos yung interview natin kay Coach Tobit, siya ay nagagabay sa atin sa ating panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Prayer for growth and righteousness. I'm often displeased and discouraged with my life, Lord. But through the Spirit, I eagerly await, by faith, the righteousness for which I hope. Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks! So, New Year, New Me. Nagsisimula pa lang tayo sa maaksyon na maaksyon. Pero abangan ninyo yung susunod nating episode at susunod nating serye, Usaping Puso naman. So, love, love, love. We'll see you again next month, next Monday. Bye-bye!